Banal na hari ng martial arts. Isang batang lalaki lang ba ang makakaya ang pinakamakapangyarihang akademya sa loob ng 10,000 taon? Tingnan kung paano pinili si Yehan bilang tagapagmana ng braso ng Diyos at demonyo, at ang misteryosong babae na nakakita sa kanya sa panaginip ng 1,000 taon. Kabanata 2871 hanggang Kabanata 2872. Kabanata 2871. Posible bang kung hindi ako sasali sa Zinwo Academy, hindi ko madadala ang mahiwagang braso na ito? Tanong ni Yehan. Siyempre hindi. Sabi ng matandang lalaki, ang braso ng mga Diyos at demonyo ay kailangang muling makita. Ang talas nito ay hindi dapat manatiling nakatago sa libingan ng emperador. Sa panahon ngayon, napakaraming makasalanan at napakaraming henyo. Ito ang pinakamaningning na panahon sa loob ng 10,000 taon. Panahon na para umapaw ang walang kapantay na liwanag ng braso ng Diyos at demonyo sa panahong ito. Pagkarinig nito, malalim na huminga si Yehan at sinabi, dahil tapat kayong nagsabi, ako, si Yehan, ay walang pagtutol. Sumasang-ayon akong sumali sa Zinwo Academy. Pagkarinig nito, lumitaw ang isang ngiti sa kalmadong mukha ng matandang lalaki, at sinabi, alam ko na ang tagapagmana ng braso ng Diyos Makina ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Bilang ugnayan, bilang punong din ng Zinwo Academy, iaanunsyo ko sa buong akademya, ikaw ang haring banal na martial arts, at ang iyong katayuan ay kapantay ng mga nakatatanda ng akademya. Haring Shengguo, anong antas ng estudyante iyon? Medyo curious si Yehan. Hehe, matanda, ang galing ng galaw mo. Itinulak mo siya sa posisyon ng Haring Shengguo. Humalaklak ang dalagang naka-purple at tumingin kay Yehan. Ang True Martial Arts Academy ay may dalawang listahan para sukatin ang lakas ng mga mag-aaral, ang Zinwo List at ang Shengguo List. Mayroon ng isang tao na naging Zinwo King bago ka, at sa oras na ikaw ang maging Shengguo King, katumbas mo na ang pinakaunang disipulo ng Zinwo Academy, at ang iba ay nasa likuran mo na lamang. Pagkarinig nito, hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong at sinabi, hindi ba masyadong mataas ang profile nito? Hehe, sino bang may sabi sa'yo na maging tagapagmana ng braso ng mga Diyos at demonyo? Tawa ng babaeng naka-purple habang patuloy na iniindayog ang kanyang mga paa sa lawa. Sige, tatanggapin ko ang papel bilang Haring Shengguo. Nagkipit balikat si Yehan, tumingin sa matandang lalaki at sinabi, nakatanda, dahil napag-usapan na natin, kailan tayo pupunta sa Tianditum. Ngumiti ang matanda at sinabi, huwag kang mag-alala, manatili ka muna sa akademya ng 2 araw. May isang formation sa Tianditum. Bubuksan ko iyon sa loob ng 2 araw, at pagkatapos maaari ka nang pumasok. Dahil ito'y sayo, ito ay mananatiling sayo. Talagang karapat-dapat ang Zinwo Academy, isang araw na pag-e-ensayo dito ay malamang katumbas ng kalahating buwan sa labas. Huminga si Yehan ng aura sa hangin. Ang aura sa Zinwo Academy ay tunay na pinakamalakas na nakita niya. Bilang isang akademyang umiral sa loob ng halos 10,000 taon, ang pundasyon nito ay hindi kayang tapatan ng karaniwang malalakas na puwersa. Dahil sinabi ng matanda na manatili muna siya ng 2 araw, hindi nagmadali si Yehan. Sa kanilang pag-uusap kanina, naniniwala siyang hindi babawi ang matanda sa kanyang sinabi. Gusto mo bang manatili dito magpakailanman? Sa harap ni Yehan, lumingon ang babaeng naka-purple at tumingin sa kanya ng may pagtataka, kita kong hindi ka interesado sa Zinwo Academy. Bukod pa doon, may iba ka pang pakay, hindi ba? Ngumiti si Yehan at sinabi, hindi ka rin naman interesado sa Zinwo Academy, di ba? Pero curious ako kung sino ka. Nakapasok ka sa Tianditum. Bilang lugar na nilalagyan ng braso ng Diyos at demonyo, ang Tianditum ay isang napakahalagang lugar sa Zinwo Academy. Hindi lamang ito binabantayan ng mga malalakas na tao ng Zinwo Academy, kundi ng mga formations din. Paano ka nakapasok? Hihi. Gumamit ako ng kaunting teknik. Ngiti ng babaeng naka-purple, tungkol naman sa kung sino ako, mahirap sagutin ang tanong na yan. Baka sa hinaharap malalaman mo, o marahil hindi kailanman. Pero sabik akong makita kang ilabas ang braso ng Diyos at demonyo mula sa Tianditum. Dati, gusto kong ako mismo ang kumuha nito para paglaruan, pero sa kasamaang palad, isa na lang ang natitirang hakbang. Pagkarinig nito, nagtanong si Yehan ng may pagkamausisa, hindi mo pa ba nakikita ang braso ng mga Diyos at demonyo? Sino bang nagsabi sa'yo na siguradong makikita mo iyon pagpasok mo? Napapikit ang mata ng naka-purple habang nag-roll ang mga mata, kung hindi ka ang itinakdang tao para rito, hindi mo makikita ang braso kahit pumasok ka pa sa Tianditum. Nagpatuloy si Yehan sa pagtatanong, kung ganoon, paano mo ako nakilala? Ibig kong sabihin, paano mo ako nakita sa Tianditum?
Tumalo ng babaeng naka-purple papunta sa isang gazebo sa hinaharap, umupo at ainal-alayan ang baba sa kamay, pumasok ako sa Tiaan Ditum 1,000 taon na ang nakalilipas at natrap ng matandang iyon, kaya natulog ako sa loob. Nakakatawa nga, nahulog ako sa isang panaginip, at nakita kitang pumapasok sa Tiaan Ditum makalipas ang 1,000 taon sa panaginip. Nakita mo ako sa panaginip 1,000 taon na ang nakakaraan. Nagulat si Yehan, mahirap paniwalaan iyon. Ang isang tao noong 1,000 taon ang nakakaraan ay makakakita ng mangyayari makalipas ang 1,000 taon, sa panaginip pa. Anong klaseng kapangyarihan iyon? At ang babaeng ito ay nabuhay na ng 1,000 taon, o higit pa. Nagkibit balikat ang babaeng naka-purple at sinabi, sabi ng matandang iyon, ang kapangyarihan ng panaginip ko ay kakaiba, pero ikaw ang tanging tao na napanaginipan ko ng sobrang tagal, lampas sa hangganan ng oras at espasyo. Dati, balak kong gamitin ang panaginip na iyon para makipagkasundo sa matandang iyon at hilinging palayain niya ako mula sa Tiaan Ditum, pero ikinulong niya ako sa Zinwo Academy ng 1,000 taon. Maliban na lang kung dumating ang araw ng pagdating mo, hindi ako makakaalis sa Zinwo Academy. May ganito palang bagay sa mundo. Nakanganga si Yehan sa pagkabigla, bago nagpatuloy, kung ganoon, dahil nakita mo ako sa panaginip, nakita mo rin sana ang braso ng mga Diyos at demonyo. Umismid ang babaeng naka-purple, nakita ko lang sa panaginip na pumasok ka sa Tiaan Ditum, pero hindi ko nakita na kinuha mo ang braso. Tumango si Yehan at nagsabi, sa totoo lang, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Pangalan. Tumangala ang babaeng naka-purple at nag-isip, bago nagsabi, wala pa akong pangalan. Ang pangalan ay isang katawagan. Importante ba iyon? Kung ganoon, ano ang tatawag ko sa'yo mula ngayon? Nagkibit balikat si Yehan. Tumingin ang babaeng naka-purple kay Yehan at may pag-usisang nagtanong, kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat kong maging pangalan? Tiningnan siya ni Yehan at sinabi, bakit hindi na lang kita tawaging Zi? Kabanata 2,872. Okay, kung ganoon mula ngayon tatawagan kong Zi ang sarili ko. Tumango ng masaya ang dalagang nakalila, na parang batang nakakuha ng candy. Sa totoo lang, medyo curious si Yehan. Ang babaeng ito ay nabuhay ng hindi bababa sa 1,000 taon, pero bakit parang menor de edad pa rin ang kilos niya? Gayunpaman, hindi na pinag-isipan pa ni Yehan ang mga detalyeng iyon, dahil ang babae mismo ay tila isang misteryo. Tara na, ipapasyal kita. Itong sira-sirang akademya ng matandang iyon ay talagang maganda. Hindi tumanggi si Yehan. Dahil tinanggap na niya ang alok ng matanda na sumali sa Zinwo Academy, natural lamang na nais niyang mas makilala ito. At nais din malaman ni Yehan kung ano na ang nangyari kay Shaben. Narinig niyang nagkukulong ito para sumubok maging kalahating banal, at baka oras na para magtagumpay ito. Gayunpaman, pagkatapos tanggapin ni Yehan ang pagpasok sa Zinwo Academy at maging banal na hari ng martial arts, kumalat na ang balita sa buong Zinwo Academy. Ngayon, alam na ng lahat na si Yehan ang banal na hari ng martial arts ng Zinwo Academy. Sa katunayan, siya na ngayon ang unang disipulo ng Zinwo Academy, at ang katayuan niya ay kapantay ng mga nakatatandang matatanda ng akademya. Talagang hinayaan ng punong tagapamahala si Hanye na maging banal na hari ng martial arts. Kahit kailangan nating amining pambihira ang kakayahan ni Hanye sa laban at bihira sa mundo, pero ibinigay agad sa kanya ang ganitong katayuan. Hindi ba ito sobrang mataas ng tingin sa kanya? Ano naman kung mataas ang tingin? Desisyon ito ng punong tagapamahala. Kahit ang apat na tagapamahala sa Timog, Hilaga, Silangan, Kanluran, at maging ang mga matatanda ay walang pagtutol. Gayunpaman, tinanggap ni Hanye ang posisyon ng banal na hari ng martial arts. Paano lulunukin ito ng mga kapatid sa banal na martial list? Tama. Bagamat kinilala ng pamunuan ng akademya ang katayuan ni Hanye, ang mga nasa banal na martial list ay siguradong hindi papayag, maliban na lang kung tunay niyang kayang angkinan ang posisyon bilang banal na hari. May punto ka. 1 taon pa lang ang nakalipas nang ang isang tanga ay naging hari ng tunay na martial. Pero umangat siya dahil sariling lakas niya ang nagpabagsak sa lahat ng henyo sa Zinwo list ng paulit-ulit. Kaya kinilala siya bilang hari ng tunay na martial. Ngayon naman, itong si Hanye ang banal na hari. Maliban na lang kung kaya rin niyang gawing sunod sonyerin sa kanya ang lahat ng nasa banal na martial list. Sa loob ng Zinwo Academy, lahat ay pinag-uusapan si Yehan na magiging banal na hari. Kung natalo niya ang lahat sa Zinwo list, walang tututol sa pagiging banal na martial rank niya. Pero ang mga nasa banal na martial list ay hindi basta papayag. Ang mga nasa banal na martial list ay pawang mga banal na hari, may edad na lampas 50 hanggang wala pang 100 taon. Marami sa kanila ang hindi kayang tapatan ng matatandang malalakas.
Ngayon na si Yehan ang magiging banal na hari, malinaw na inilalagay siya sa ibabaw ng lahat ng henyo sa listahan. Talagang matalino ang punong tagapamahala sa pagsama sa batang ito sa Xinwu Academy. Sayang lang, tulad nung isang taon na nakaraan, hindi siya kabilang sa alinman sa 4 na institusyon natin. Nagtipon ng 4 na punong tagapamahala sa Timog, Hilaga, Silangan, at Kanluran. Sila ang unang nakaalam na si Yehan ang banal na hari. Siyempre masaya sila, pero nanghihinayang din dahil hindi mapupunta sa kanila bilang disipulo si Yehan. Gayunman, tinawag siya ng punong tagapamahala na banal na hari. Baka sinusubok niya ulit ang batang ito. Sabi ng tagapamahala ng Timog habang kumikislap ang mga mata. Ngumiti ang tagapamahala ng Silangan, posibleng ganoon. Bilang banal na hari, tiyak na lalapitin siya ng mga nasa banal na martial list para subukan siya. Pero ano kaya ang tunay na intensyon ng punong tagapamahala? Sa loob ng Xinwu Academy, pinapasyal ni Ziyi si Yehan sa buong akademya. Madalas silang makasalubong ng mga estudyante. Naririnig ni Yehan ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Narinig ko sumali si Hanye sa atin at naging banal na hari. Napakataas ng posisyon niya. Tiyak hindi papayag ang mga nasa banal na martial list. Bagamat tinalo niya halos lahat sa tunay na martial list, kaya walang tutol kung mapasama siya sa banal na martial list, pero hindi papayag ang mga nakatatandang kapatid sa listahan na may lalampas sa kanila bigla. Tinalo niya man ang 4 na hari na pinagsanib ang lakas, hindi ibig sabihin kaya niyang talunin ang lahat sa banal na martial list. Kung gusto niya ang posisyon ng banal na hari, dapat paamuin niya silang lahat. Nabalitaan ko na may malaking galit ang mga nasa listahang iyon sa kanya. Hindi magtatagal at pupuntahan nila si Hanye para hamanin. Narinig lahat ni Yehan ang walang preno nilang usapan, ngunit nginitian lang niya ito ng kalmado. Mukhang nilagay ka talaga sa alangan ng matandang iyon. Tinignan siya ni Ziyi na may ngisi. Pero parang hindi mo iniisip. Hindi ka ba naiinis? Ngumiti si Yehan, bakit ako maiinis? Ang posisyon ng banal na hari ay napakataas, kapantay ng matatanda ng akademya. Sabi ni Ziyi, dahil nga doon kaya pupuntahan ka nila. Kung wala kang lakas na kayang pasukuan silang lahat, sa tingin mo ba papayag sila? Hindi mahalaga kung papayag sila o hindi. Sagot ni Yehan ng nakangiti, hanggat walang tutol ang pamunuan ng akademya, bakit ko aalalahanan ang iba? At hindi rin naman ako magtatagal sa Xinwu Academy. Kapag nakuha ko ang braso ng Diyos at demonyo, aalis din ako. Kung ganoon, sa tingin mo ano ang pakay ng matandang iyon sa pagpili sa'yo bilang banal na hari? Bukod sa pagbibigay sa'yo ng mataas na posisyon at gusto kang manatili dito. Tanong ni Ziyi na may pagtataka. Hindi ko alam. Pagkibit balikat ni Yehan. May sarili siyang plano, at mayroon din akong sarili. Sa pamamagitan nga pala, may itatanong ako, nasaan ang batang iyon na si Huang Ben? Yung malaking tanga. Tanong ni Ziyi. Kilala mo siya? Higit pa sa pagkakilala. Sagot ni Yehan ng may ngiti. Kapatid ko siya. Narinig kong nagkukulong para sumubok maging kalahating banal, gusto ko siyang makita. Umiling si Ziyi, hindi ko alam kung saan siya nagkukulong. Tanungin mo ang matandang iyon, siya lang ang may alam. Pero yung malaking tanga ay tunay na henyo sa pag-iibigan, bagamat hindi kasing halimaw mo, sa buong gitnang banal na mundo, iilan lang ang pwedeng ihambing sa kanya.